mga Dabarkans! Time to shake off the weekend vibes at i-welcome ang panibagong linggo. Thank you, Bossing Costuri. Karen. Tama, tama. Tama yan. Pero bago mag-start ang week grind, chill muna tayo sa mga kwentong nakakagulat at nakakabilib. Walang tapon sa mga revelations today dahil iba't ibang buhay, iba't ibang lessons. Walang tapon, bingo. Okay, ihanda na ang inyong mga puso at isip. Simulan na natin ang bawal! Judgmental ka ba? Grabe ka ba, Joey? Eke, halika na. Halika na, halika na. Go, Bossing! Kwentuhan na tayo. Kilalanin na natin, bossing, Oh, sige. yung Ay, makakasama nating kumilatis. sige, sige. Nag-audition online. Dabarkads, pasok. Hi, Dapper Cats! Ako po si Mika Matanis ng Sampaloc, Manila at naniniwala ako sa kasabihang mataas at malayo man ang tao, ang taong may prinsipyo. Okay na yun. Halika rito, dito. Dito ka nga, pag-usapan natin yung kasabihan mo na medyo... Basta may kinalaman sa prinsipyo. Yes po. Beto, bihira itanong. Sino nagturo sa inyo? Sa'yo lang yun, o? Bago yung judgmental ka ba na tanong? Sa'yo lang? Apa sa kanila. Ano Sarili bang, yun eh. ano bang pinagkakaabala mo? Isa po akong seafarer. Ah, seafarer. Yes po. Oh, sea woman. seafarer. Yes po. Talaga. Cruise? Cruise ship pa po. Ikaw ba'y judgmental? Hindi po. Hindi. Okay. Ay, Ito, naku. 30,000. Ayan, Hindi ayan, ka ayan, pala ayan. judgmental eh. Kailangan mo maging judgmental. Pag-isipan mo yung mga sagot mo. Dahil pag mali, minus 10,000 ka kaagad dito sa round 1. Oo. Okay, simulan na natin ang round 1. Talasan ang pakiramdam dahil ito na ang mga kasama natin magdadala sa iyo ng swerte. Dabarkans, pasok! 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 I'm rich. At ako naman si Sam na naniniwala sa kasabihang Walang taong pangit depende na lang sa sa katabi. katabi. It's your boy Simon I'm Zara. at naniniwala kami sa kasabihan, God is good All the time, and all the time, God is good. and I thank you. Ooh, wow! Bakit, bossing? Natulali ka dyan tuloy. Bigyan ka pa namin ng chance na mas makilate sa ating mga kasama today. Tingin na muna. Tingin muna tayo ladies and kay gentlemen. Mika. Pakitignan na si Mika. Mika. Eye to eye to eye to eye to eye. Okay. Thank Time is you. up. Para sa round 1, alamin natin ang tanong. Ang tanong. Ang tanong. Makinig kang mamuta, Mika. Hindi ito katulad ng kasabihan mo, ang gulo. Ito. Sino sa kanila ang friends na may 3 anak? Ang ibig sabihin, pare, mag-ex na may 3 anak na mas piniling maging friends, hindi lang sila together. Friends sila pero hindi sila together. Pero Pero may 3 anak. may 3 anak. Medyo mas, parang kasabihan ni Mika to, ang gulo, no? Pero, Pero ang simple naman. narito ang mga pagpipilian mo. Raisa? Pwede po sina Rich and si Sam. Pwede naman po si Simon and si Zara. Dalawa lang yung pagpipilian mo. Dali na. Ha? Okay. You have 10 seconds to decide. Timer starts now. Now. Sino sa kanila ang friends na may 3 anak? Friends. Woo! Time is up. Zeno. Ano sagot mo, Mika? Si Sir Simon po and si Ma'am Zara. Simon and Zara. Simon and Zara. Bakit? Gut feeling ko po. Gut feeling. Gut feel lang. God feel lang. Okay. Hula lang talaga. Is that your final judgment? Final judgment po. Final judgment? Lock it!
Si Simon and Zara nga ba ang friends na may 3 anak? Alamin natin. Check or X? Mali! Dalawa na lang. Kamali Pahit pa. 10,000. Dalawa na lang sila. Kaya minsan hindi totoo yung kasabihang in God we trust eh. Ingat ha. Kamali Gut ang we gut trust. feel. Alamin natin, Bossing and Ma'am Alan. Ayan, hinahanap namin yung friends na merong 3 anak. Kayo ba ay friends? Friends? Friends ba tayo? Yes, naging friends na. Naging friends na? Yes. Meron kayong anak ni Simon? Zara? Yes, meron kaming isang anak, si Baby Sapphire, almost 2 years old. Yeah. Isa lang. Isang anak lang. Ako may 2 akong anak. So, isa kay Simon, then meron akong isa pa. My eldest daughter. Pero yung daughter po ninyo, paanong friends na lang ho kayo ngayon? Anong nangyari? Okay lang ba na bumalik tayo ng konti at pag-usapan na nakaraan? Rewind. Okay lang ba? Pwedeng pwede. Ayun. Kwento nyo naman sa amin yung relationship nyo and paano naging friends na lang kayo ngayon. Siguro nagsimula kami sa TikTok collaboration. So, nag-TikTok kasi ako sa social media and then si Zara gusto makipag-collab. So, nagsimula kami as kaibigan and then naging kaibigan. Ayan. Gaano And then, katagal kayo naging magkaibigan? Kaibigan. Siguro, Almost 3 years. 3 years. yan. And then after nun, yun na, may mga naging problem. Kaya nag-decide siya na makipaghiwalay that time. Okay lang ba pag-usapan yung mga naging Hindi problema? naman sa nangingialam kami, ha? Kung okay lang naman. Oo. Sige, no problem. Siguro kasi, may age gap kasi kami ni Zara. Ako, 25 ako. Ako 40 years old. Pero hindi dahil sa age gap, ha? Alam mo yon, kapag love mo yung someone, di ba, talagang love mo. So, siguro more on sa family, kaya lang hindi na namin madetalye kung ano yung reason. Kaya, ayun. Pero nung time naman na yun, like sinubukan nyo naman na ayusin pa kung para magstay kayo dun sa relationship. Sinubukan naman namin. Nung time nga na dapat mag-propose dapat ako sa kanya. So gusto kong mag-engage kami and then dapat this year papakasal kami. Pero ayun nga, nagkaroon kami ng family problem and then sobrang laki ng nangyari sa amin. Big problem talaga na nagkaroon ako ng depression, ng PTSD and then siguro nag-heal naman kami through time and siguro hindi ko nakita si Baby Sapphire nung nag-break up kami ng 3 months. Pero ngayon, naging okay na kami. Ay, kamusta po? Kamusta yung phase ng pagiging friends nyo naman para sa inyong anak? Okay naman kasi parang kailangan mo dumating sa phase na yon. It's because hindi pwedeng magstay ka dun sa pain. Hindi porket naghiwalay yung magulang is hindi na mabubuo yung baby. Alam mo yon, mahirap yung feeling sa... Kasi broken family kami, so mahirap yung pakiramdam sa anak namin na ma-feel niya na broken family kami. So as much as possible, kailangan mapa-feel namin na kahit ganito yung situation namin, is buo pa rin kami. Modern family. Tama, modern family. Paano ang co-parenting setup nyo? Kasi breastfeeding mom ako eh. So si Simon pumupunta siya sa condo ko para mag-spend time kay Sapphire. And then, at the same time, syempre, yung trabaho namin together as vlogger is kailangan namin gumawa ng mga contents. At the same time, meron kaming income. So, we're doing our best para sa kids namin. Paano po yun kapag kami mga araw na wala si Simon sa bahay po ninyo? Hinahanap ba ng baby girl? Ano pong ina-explain nyo sa kanya? Lately, nung hinahanap niya na, nung time na yun. Kaya, pag halimbawa hindi namin siya kasama, sabihin niya, Daddy, Daddy. Ganon, paulit-ulit. So, Baby girl kasi kaya daddy's girl talaga. Sobrang malapit sa daddy. Pero paano kayo naka-move forward? Paano yung process nyo nung nag-decide kayo na maging friends after ng lahat ng nangyari sa inyo in the past? Parang for me kasi, isasantabi ko lahat ng pain ko para kay Sapphire, makita ko lang siya na maging masaya. Kasi alam ko happy siya kasama niya yung daddy niya eh. So, ayoko na magstay sa galit. Alam mo yon, life is too short para magstay tayo dun sa galit na yon. So, as much as possible, gawin nating hindi komplikado yung mga bagay-bagay. That's right. And then kasi nung nag-break kami,
sobrang struggle talaga. So, si Zara, di muna pinakita sa akin si Baby Sapphire para makamove on siya. So, mga 2 to 3 months kami hindi nagkita ng anak ko. And sobrang painful para sa akin nun. Kasi nga, sobrang love ko talaga kasi first baby ko rin eh. At sobrang close kami ng baby namin. And then, after nung 3 months na yon, sinubukan kong mag-visit sa condo. Kinamusta ko lang sila. And then, yung connection parang bumalik. So from nag-away kami, grabe, sobrang intense yung away. Wow! Connection. May spark ba? May spark pa rin naman. Ngayong may spark pa, Simon, Sarah, sa tingin nyo ba yung friends na yun, ibabalik ba ulit to lovers yan? May chance ba? Actually, ako, binigay ko na lahat kay God. Kung ano yung plan niya for us, yun yung i-accept ko. So, whether maging together kami or hindi, kung yun yung plano niya is accepted ko. Yes, and happy kami ngayon as co-parents. Sinet aside namin yung ego, yung away, yung problems namin as partners, and then inuna namin yung baby. Kasi gusto ng baby namin, parang gusto ko ibigay sa baby namin na may daddy siya and may mommy siya na nagmamahal ng totoo. Yun. Tama. Anong reaction pala ng family and friends nyo nung nalaman na, after nyo maghiwalay, tapos nung nalaman nila na magkaibigan na ulit kayo? Well, may mga question na hindi ba kayo ulit or whatever, pero sinasabi namin nga na co-parenting kami, ganon. Pero sa social media kasi, kami ni Zara kasi sumikit kami sa social media. Meron kaming 20 million followers. Ay, grabe naman. 20 Oo. million followers. And then, Oo. dun kami, and yun yung parang naging bread and butter namin. And siguro sabi ng mga fans namin, ay, content lang yan, scripted lang na nag-break up kayo. Pero totoo talaga nag-break up kami. And marami nasaktan na followers namin. Kahit ako nasaktan. Sandali. Meron ba tayong mga hindi na resolve na issues? Uy, anong difference ng relationship nyo before pala as a couple and now as friends? Yung as a couple kasi parang maraming mga complicated na mga nangyayari, laging nag-aaway, lalo pag nagko-content kami, medyo perfectionist siya. So ngayon parang before chine-check ko yung phone niya, but now parang sabi ko mas okay, mas smooth, mas kalmado. At the same time, parang dumating na ako sa point na kung meron kang mini-message na iba, parang ikaw na yung bahala. As long as happy ako sa mga anak ko, okay na ako doon. Tama naman. Wala kang masabi. Mag-agree ka lang. si Simon. Agree. Ito na lang po, for sure, mapapanood to ni Baby Sapphire balang araw. Anong gusto nyong masabi sa kanya? Of course, sobra ko siyang mahal. Sobrang mahal namin si Baby Sapphire. Lahat gagawin namin para sa anak namin. And sana maging okay tayo. Diba? Sana maging okay yung Naiyak samahan ako. natin. Kahit na di tayo together, sana, pinag-pray ko lagi kay Lord na yung closeness natin and yung bond natin para sa anak natin, sana tuloy-tuloy pa rin. And habang buhay tayong nagmamahalan para sa anak. Yun. Gagawin ko yung lahat. Mabigyan lang siya ng magandang buhay at mabigyan lang siya ng kumpletong pamilya. Kasi mahirap masakit yung may broken family ka. But, yun, isasantabi ko yung pain ko para sa kanya. Okay lang yan? Ganon ko siya kamahal. Ay, ba't kinis? Ba't kinis? Bawa ba kinis? Joke lang. Ito na lang po mga tips nyo na lang po para sa mga katulad ninyong nasa pareho ng sitwasyon at nagsistay para sa kanilang mga anak. Siguro mas din, sabi namin sa mga same situation sa amin na co-parenting, siguro unahin natin yung anak natin. Iset aside natin lahat ng galit, ng away, lahat ng bardagulan. Focus tayo sa love and sa future ng anak natin. Kasi ang hirap kasi pag walang kasamang daddy, walang kasamang mommy, sobrang painful and ma-carry niya yun hanggang sa pagtanda niya. So, pinaka-the best thing na mangyari, be present and show your love sa anak nyo habang may oras pa kasi life is too short nga. Diba? And kahit anong gawin nyo, forever na kayong may connection So, mas maganda na gawin nyo na lang na ipakita na kahit ganun yung sitwasyon nyo is masaya pa rin kayo. And masaya kami. Masaya naman kami ngayon. Correct. Uy, teka lang, nabitin lang ako kasi nung nag-message kanina si Simon para kay Sapphire, medyo nag-message na rin siya for Zara. Zara, baka naman meron kang message for Simon bilang siya ang daddy ni Baby Sapphire. Siyempre, thankful ako sa kanya
thankful ako sa kanya kasi very responsible dad siya kay Sapphire. And nakikita ko na mahal niya si Sapphire. At the same time, sa financial, sobrang provider siya talaga. So siguro sobrang swerte ko lang ngayon. It's because ito, yung difference, hindi niya ako iniwan sa ere pagdating sa pag-aalaga kay Sapphire, sa mga needs ni Sapphire. Ayun. Sana yung pang-shopping ko din next time. May budget din for that. Thank you, Simon and Thank Zara, you. for sharing Thank you so your much. story. Bahala na si God. So, si Rich pala tsaka si Sam ang hinahanap nating friends na may 3 anak. Kausapin natin. Hey, guys. Hello, Sam and Hello po. Rich. Kayo may 3 anak? Hello, yes po, 3 na. Ilan taong ka na, Rich? 27, kaka-27 ko lang. 27. And ikaw, Sam? Same po, 27. May 3 anak na kayo. Pero ngayon ay friends na. Yes po, almost 2 years na rin kami ganito yung situation namin. Kamusta naman ang setup nyo? And ang co-parent setup sa 3 anak? For me, mas okay kaysa dun sa past relationship namin. And, dahil din kasi nung kami pa, medyo meron kami mga misunderstanding. Lagi kami nag-aaway sa harap ng mga anak namin. So, it's not healthy na rin for our kids na ganun yung nagiging sitwasyon namin. So, we decided na mag-separate na lang muna for our kids. Ayun yung naging dahilan. Kaya kami nag-co-parenting na lang. Sorry, ilang taon po yung mga anak po ninyo? Yung panganay? Yung panganay, 7, then yung sumunod, 4 and 2. Paano niyo po napaliwanag, mga bagets pa, paano niyo po napaliwanag sa kanilang sitwasyon ninyo nung panahong maghihiwalay na muna kayo? Actually, hindi po namin pinaliwanag kasi hindi pa naman nila maintindihan. Siguro, soon, pag Dun sa- alam na nila. Kahit dun sa eldest, hindi siya Wala po nagtatanong or talaga. nagtataka bakit hindi kayo magkasama nung daddy? Magkasama naman po kami, kaya hindi sila nagtataka kung bakit ganun. Kumbaga, nasa iisang bahay pa rin kayong magkakasama. Yes po, nasa isang bahay pa rin kami, pero si Rich, minsan separate siya ng room. Sinong nag-open sa inyo nung topic na pwede bang magkasundo kayo o maging friends para sa mga anak ninyo? Actually, sa akin po nanggaling yung idea na gano'n eh. Kasi dati, nasa condo kami nakatira. So, meron kaming 2 unit doon. Nung naghiwalay kami, ang naging sitwasyon namin, doon ako sa kabilang unit and then siya. Tapos yung mga anak namin, bisita na lang doon sa unit. Baba, akit, baba. Until nag-decide kaming 2 na, mag-rent na lang tayo ng bahay para sa financial, makatipid. And at the same time, okay naman yung relationship namin. Naka-get over na kami dun sa pain. And ginawa namin yun dahil para sa mga anak namin. Kasi ayaw din namin na mahirapan yung mga bata na ganun yung sitwasyon namin. Dahil kung siya lang, hindi niya rin maaalagaan. Mag-isa kung ako, hindi ko rin siguro kaya. So yun, nag-agree kami sa ganong terms. And we both respect our privacy. So yun, ayun yung naging sitwasyon. Hindi ba mahirap yun kasi yung setup nyo na yan, ginawa nyo para sa 3 yung mga anak. Yes po, Pero ganun talaga. syempre, kayong isa't isa, meron kayong past. Hindi ba parang mahirap para sa inyo na maging friends ulit and para tumira sa isang bubong? So, sinet aside po namin yung mga nararamdaman namin eh. Kasi if kami, uunahin namin yung nararamdaman namin, para kaming selfish nun. Hindi naman gusto ng mga anak namin na maging ganun eh. So, responsibility namin yung sila until they grow up, no? Bata pa naman kami, so time will tell kung ano yung magiging future. Basta kami ngayon, ang focus namin is mabigyan ng magandang future yung anak namin. Pero may chance ba talaga na more than friendship, maging kayo uli? Napapag-usapan nyo ba yung ganon? Or hindi muna for now? Kasi masyadong malinaw sa amin yung paghihiwalay namin na tapos na talaga, this is the end. Kasi hindi lang naman to yung first, second time, actually siguro third or fourth na yung hiwalay namin. Then totally doon na talaga yung pinaka-end. Paano yan, Rich? Siyempre, di ba, bilang pamilya kayo, kung tutuusin pa rin, di ba, anong mga pangarap niyo para sa mga anak ninyo? Ako, binibuild ko talaga yung magandang future para sa kanila. I started a business, talagang ang dami kong sinacrifice
even my own happiness kasi 'di ba siyempre hindi na talaga healthy yung relationship sa amin before, pero times goes by, nagkasundo naman kami na get over naman namin yung mga feelings namin na para sa mga kids namin dahil gusto namin silang magkaroon ng magandang buhay. And yan, at least kahit paano nakaka-survive. And Talagang number one priority ang mga anak. Pero kung sakaling magtanong yung mga anak nyo kung paano ang setup nyo ni Mommy, handa na ba kayong ipaliwanag sa kanila? Na magkaibigan na lang kayo? well, Matagal pa naman siguro yun eh. Parang siguro pag matured na rin sila. Sa ngayon, hindi pa nila maintindihan kasi. Pero Kaya hindi ka parang- sigurado. Kasi yung mga bata ngayon, syempre Matagal napapansin nila. na rin nila yan sa mga magulang nila. Paano pag may na-in-love sa iba? Ayun. Isa sa inyo ma-in-love sa iba. Nangyari na ba? time will tell, hindi natin masasabi. So, kung ano lang yung present, doon lang kami nakapokus. Ako talaga, binibuild ko yung magandang future for our family. And thankful ako kay Sam dahil hindi siya nag-give up sa akin, tinutulungan niya pa rin ako kasi dapat mag-iibang bansa na siya eh. Pero sinet aside niya rin yung pangarap niya para tulungan ako palakihin yung anak namin. Ikaw, Sam. Sa ngayon, hindi ko na kasi siya pinapakilaman so kung anong gawin niya. Nakapokus na lang ako sa sa kids ko, ganun. Kung ano yung mas makakabuti sa kids ko, doon na lang ako. Kung siya magkakaroon ng ibang partner, Okay lang sa'yo. hindi ko alam. Parang hindi pa sila ready Di pa for this sure, conversation. Mami. Kaya mo yan. Kasi isang bubong pa rin sila eh. Pero generally, magkasundo naman kayo dun sa kung paano nyo gustong palakihin yung tatlo nyong mga anak. Opo. Parang nagkakasundo kami. Kaysa dati, parang lagi kami nag-aaway kung paano namin palakihin yung mga bata. Mas naging okay po nung nag-co-parenting kami. Hindi na palaging bangayan ng bangayan. Uy, paano kung nanonood na lang yung tatlong anak ninyo, anong gusto nyong sabihin sa kanila? Hi Sanji, Sign. I hope lumaki kayong may takot kay God and sa amin, syempre. I mean, respeto. Gagawin namin yung best namin ng mami nyo para mabigyan kayo ng buhay na deserve nyo. And we will make sure na ma-achieve namin yon dahil nandiyan kayo. Binibigyan nyo kami ng lakas. And sobra kaming grateful na dumating kayo sa buhay namin. Naging matured kami, naging maayos yung mga pananaw namin sa buhay. So, ayun, sana lumaki kayong maayos, marespeto, and mapagmahal sa kapwa nyo. Sam and Rich, baka na lang meron kayong gustong sabihin sa isa't isa. Rich, thank you kasi nagpapalaking pasasalamat ko kasi siya yung naging tatay ng mga anak ko. Kasi sobrang hands-on niyang father. Hindi man siya naging perfect na partner, pero perfect siyang father para sa mga anak ko. And yun yung kinakatuwa ko kasi nakapili ako ng tatay na sobrang mabuti sa anak ko. Kahit hindi sa akin, sa mga anak ko na lang. Grabe ah. Hindi naman. Ay! Message ko sa'yo, Sam, na sana mag-grow ka pa at unahin mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, ganyan, para mas maalagaan mo na mabuti yung mga anak natin. And kung hindi man tayo talaga yung para sa isa't isa, sana maging maayos yung buhay mo. Kung meron man magkakaroon ka ng bagong relasyon, sana makapili ka ng tamang tao, yung hindi ka sasaktan, yung mamahalin ka. And Parang inamin ah. And yun. Salamat dahil napakabuti mong mami sa mga baby natin. Imagine mo 3 yun, pero kinakaya mo. Minsan wala ako, pero hindi ka nag-give up, hindi ka nagre-reklamo. Yun lang. Patuloy mong mahalin yung mga anak natin. Salamat, Rich and Sam, sa Thank you. pagbahagi ng kwento niyo sa mga Brother Cats. Thank you, guys. Ano? May 20,000 ka pa. Oo. Oh, sa'yo na yan kasi wala na tayong round 2. Oo. Wala na Sa oras. maling side ka eh. Oo. Baka mabawasan pa. Sana susunod mong biyahe.
sa January po, sasampa ako ulit. Ano na Saan po, ka punta? US. US na po. US naman. Okay. Good luck ha. Ingat Thank ka you sa po. biyahe. Thank you Ingat po. madulas ang dagat. Ha? Maalon lang, maalon. Mahal. Thank you sa mga Dabarkads na nakachikahan namin today. Minsan may mga relasyong hindi pang forever, pero maaaring masave ang friendship. Lalo't may mga batang involved. Bawal ang bitter, mas okay ang better. Better. Ganda, di ba? Ganda.